tried to compare this Vivo Y91i sa A3s. And, yun, sa speed niya guys, mas nalalamangan niya yung A3s. I love it. I love it. Hi guys! Muling nagbabalik na naman si Lizelle sa Lizelle Vlog channel ko. Hello everyone and hello sa mga nanonood ngayon na nagbigay ng kaunting panahon para mapanood ang video na to. Na-appreciate ko po yun. So thank you so much sa iyo. And sa mga bago sa channel na to, welcome kayo sa Lizelle Vlog channel ko. Pwede din kayo dun sa Liz Tech channel ko. Welcome din kayo doon. And don't forget to subscribe and hit the bell button to be the first to see my latest uploads. Okay? And now, since marami akong natanggap ng mga messages and comments na ate, pwede magbigay ka rin ng Tagalog version ng Vivo Y91i. And dahil naman hindi ko kayo mahindian, so heto na, gagawin ko na ang Tagalog version ng Vivo Y91i as well as i-share ko rin ang experience ko after using this smartphone for 1 week. And as you can see, sobrang ganda niya guys. Look at this. Sobrang attractive ng likod niya. Isa sa nagustuhan ko sa Vivo talaga kasi hindi din sila nagpapatalo pagdating sa design ng smartphone, ng build niya. And look at the front. Water drop. I think it's water drop design. Look at that. Oh, sobrang ganda. And isa sa gusto ko sa Vivo Y91i guys is yung screen display niya. Home screen. Sorry sa mga manok. Hindi magtatagal talaga, imumukbang ko talaga yung mga manok na yan. Charet lang. Okay, nakita nyo naman ang home screen niya. Sobrang slim ng mga bezels niya. Tingnan nyo naman, diba? Parang sobrang laki ng screen niya kung tingnan nyo. Kasi nga, maliliit lang. Napakanipis lang ng mga bezels niya. And guys, si Vivo Y91i is may 6.22 screen display siya. And nakikita nyo naman dyan ang mga icons, ang vividness ng screen display niya, guys. Sobrang ganda ng color, eye-soothing din siya. Lumalaban din talaga si Vivo Y91i. Isa sa pinakamurang release ng Vivo last year. So, ayun. Entry-level smartphone din ito. And, thickness naman niya, nakikita niyo naman, hindi naman siya masyadong makapal talaga. It is just 8.28mm thickness. And, its gram is 163 grams. So, hindi siya masyadong mabigat. Okay lang. Para sa akin, okay lang. Carry lang. Gusto ko rin tong curve niya dito, guys. Napaka-handy lang niya talaga. Pretty lang. Tingnan niyo. And, ang gustuhan ko dito kasi entry-level smartphone to, pero mayroon siyang fingerprint scanner. Nakikita niyo dyan. Ayan, may fingerprint scanner siya, tsaka may face unlock din siya, guys. So, yun yung isa sa nagustuhan ko dito kay Vivo Y91i. And then, aside from that is, this smartphone is already powered by octa-core processors. Yung chipset niya is Qualcomm Snapdragon. Wow! Okay, so, hindi rin nagpapatalo sa chipset, guys, si Vivo Y91i. And isa sa pinakahanip din ito, guys, is yung battery niya. Because this smartphone here in front of you, alangan naman sa gilid. Charot lang. Okay, this smartphone has a bigger battery. It has 4,030 mAh battery capacity. So, imagine, isa na siyang octa-core processor. Chipset niya is Qualcomm Snapdragon. At meron pa siyang 4,030 mAh battery capacity. Yun. Hanep! Oo. Yun yung isa sa the best sa kanya. Siguro, ang masasabi ko lang na downside nitong smartphone na ito is yung internal storage niya at saka yung RAM niya. Kasi 2GB RAM lang at saka 16GB internal storage. And the downside din niya is matagal siyang mag full charge. Like, I tried to charge this smartphone for 4 hours. Tas yun, doon lang siya na full charge after 4 hours. Parang pareho lang sila ng A3s ng performance. Like, kailangan mo maghintay ng 4 hours or more than that para magiging full charge talaga siya. Well, sa mga nagsabi naman na pwede mo naman gamitan yun ng fast charging. Well, hindi ko siya nire-recommend, guys, na gamitan mo siya ng ibang
charger. Kasi nga, yun din yung isa sa pinaka-reason kung bakit madaling masira yung battery performance ng isang smartphone. Kasi ginagamitan mo ng ibang charger na hindi naman compatible. So, mas prefer ko talaga. Although, may mga smartphone naman na tumatanggap, okay siya na gamitan mo ng ibang charger, pero parang hindi ko siya ina-advise talaga guys na gamitin siya ng ibang charger. Mas better kasi talaga ko ano yung charger niya, yun lang din yung gamitin mo. Ayun. Okay, so another thing na maganda dito guys is nakikita nyo naman, ang likod niya, meron siyang dual cameras. Yun. Meron siyang 13 megapixel rear camera plus 2 megapixel. So, ayun. Sa front naman niya guys, meron siyang 8 megapixel front camera. At, of course, ipapakita ko sa inyo dyan yung samples gamit ang Vivo Y91i. Sa camera naman niya, guys, isa sa nagustuhan ko is may bokeh effect siya sa front and siya sa back. Diba yung iba, back lang. Ito, meron din sa front. Yun nga lang, ang performance naman niya sa camera is sobrang kinis ng balat mo, sobrang puti mo. Hindi naman yung sobrang puti talaga, pero makikita mong ini-enhance talaga niya yung skin color mo, pati yung skin mo talagang alam mo yun, parang sobrang artista look mo talaga kapag gamit mo yung Vivo camera. Ayun, makikita nyo naman dyan sa sample ko. And sa back naman niya guys, maganda din yung focus ng camera, ng performance niya. Clear yung focus, intense naman siya, at vibrant yung color. Yung, kumbaga, nagpo-produce siya ng vibrant outcome sa mga pictures na kinukuhanan mo. Yun, isa yun sa good side niya. Low light naman, so far, okay din yung experience ko sa low light niya. Malinaw din. Bright yung performance niya kasi nga meron din siyang screen flash. Automatic yun kapag nasa low light ka. Vivo Y91i, tinry ko rin siya sa vlogging. Maliwanag naman, okay naman. Siguro ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is hindi masyadong loud yung speaker niya, guys. Sa performance din naman ng camera niya, lalo na sa video, okay din. Maganda, malinaw. Yun nga lang, enhance mismo yung skin color mo, yung beauty level. Meron siyang subtle beauty effect. Pero, actually, kung fan mo yun, no problem. Pero ikaw yung mas gusto mo yung natural, huwag mo na-expect yun sa Vivo. Kasi yung camera talaga nila usually, ganun, may subtle beauty effect talaga halos. Try to compare this Vivo Y91i sa A3s. And, yun, sa speed niya guys, mas nalalamangan niya yung A3s. I don't know if you guys remember sa review ko dun sa Listec. Nagtry ako mag-open ng 5 apps and sa 5 apps na tinay ko, 3 beses siyang nauna sa A3s, guys. So, makikita mo talagang mas mabilis yung speed niya doon. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Okay talaga siya. Promise. Okay din talaga siya para sa akin. Kaso nga lang yung storage. Yes, yun yung problema. Kasi, alit lang yung storage niya. 16GB. So, limited lang talaga. Siguro, ang nakaganda lang din kasi matransfer mo naman yung files mo sa SD card. So, okay lang. Pero yung mga apps, mahirap siyang i-transfer sa SD card. Anyway, papakita ko naman sa inyo yung gaming sample din niya. Kung ano siya, paano siya. Para sa akin, okay din yung resolution niya sa gaming, guys. Gusto ko yung graphic quality. And then, smooth naman yung run ng gaming performance. Smooth naman yung gaming performance niya so far. Try to drain this for kahit 15 minutes. And sa 100% ng battery life niya, 2% lang yung nakuha sa battery life niya from doing something gaming or what for 15 minutes. 100%, 2% lang yung nakuha. Imagine that. Then, tinry ko siyang 30 minutes and ayun, naging 94% na lang siya. So, 6% lang ng battery life niya yung nawala after 30 minutes of draining the battery. Anyways, hindi ba nakapanood sa comparison ko? Meron akong comparison dito sa Listec. Pwede siyang check nyo doon kung gusto nyo. Yan. Ayan. So, after 1 week of using this Vivo Y91i, wala naman akong nakikitang changes at all. Consistent naman yung performance niya sa gaming. Smooth din naman yung processor niya. Like, wala naman akong nakikitang lags or frame drops or whatsoever. Okay siya. Wala din ako na-feel na heating issue sa kanya. Ito yun hindi yung maganda. Yun lang talaga yung problema is yung storage niya. Madaling ma-full, ganun.
And then, yung sa charging experience ko, like, sobrang tamad ko, guys. Ayoko maghintay ng sobrang tagal talaga. Sa camera performance naman niya, guys, ay, na-picture ako. Believe din naman ako sa performance ng camera niya. Kaso nga lang, sobrang puti lang. Sobrang puti, yun. Hindi siya masyadong natural talaga. Sobrang puti lang niya. Pero, kung mahilig ka naman dun sa enhance na gusto mong enhance talaga yung kutis mo or what, okay, pasado to sa'yo. Ayun, yung price niya guys is 7,999. So, piso na lang para maging 8,000. Ayun. Medyo mahal. Yes, medyo mahal pero okay naman. Sulit naman kasi may magandang camera ka na. Good yung processor. Good yung battery. Big battery na siya. Yun lang. Storage lang, guys. And meron din siyang screen recording. Makikita mo yan sa S-Capture. Yes, may screen recording siya. May long screenshot siya. May rectangular. May funny screenshot din siya. Yun. Ito, maganda sa kanya din, guys, is may game space siya. So, makapaglaro ka talaga ng bonggang-bongga na hindi ka madidistract or hindi ka hindi madidisturbo na mga tumatawag, notifications, and whatsoever. Bongga! Siguro yun lang naman guys sa ma-share ko. Wala namang changes so far sa 1 week na ginamit ko to. Wala. Okay siya. As in, okay yung performance niya. Talagang yun lang. Inuulit ko yun lang. Storage lang talaga niya. And yung battery performance niya sa charging. Sobrang tagal mag-full charge. Yun lang. And yung mabilis din yung fingerprint scanner. Try natin ha. Mag-fingerprint tayo. Ulit ha. Oh, kita. Bilis. Oh, thank you so much guys for watching. By the way, makikita nyo dyan yung sample ko doing vlog using Vivo Y91i. Okay, hi. So, ito na yung front camera ng Vivo Y91i. It's already set in 1080p resolution. So, anong comment mo? Para sa akin, okay siya. Makinis. Sobrang kinis naman ang balat natin dito. Oo. Maputi na makinis yung outcome ng skin mo. Which is unrealistic. Pero kung bet mo yung mga ganitong aura, okay, pasok ko sa'yo. And by the way, nasa loob ako ng bahay. So, ito yung aura niya. Sorry. Excuse me. Ito yung aura niya kapag nasa loob ka ng bahay. Ayan. Malinaw pa din kahit walang lights na backup. Actually, naka-depend lang ako sa window, pero malinaw talaga. Sobrang bilib din ako dito sa camera nila. So, try natin to. Lumabas tayo, no? Kung ganun pa rin ba yung performance niya kapag nasa labas na tayo. Wait lang. Ayun na guys, lumabas na ako. Ay, bakit ang puti? Ayun. Ayun na, yan. Ito na yung performance niya sa labas. Siguro mas maganda to kapag gamitan mo ng selfie stick or what, monopod. Kasi kung hindi mo gamitan, parang lapit-lapit ko. Sobrang lapit ng mukha ko, laki-laki. Oh! Ayun, ito yung performance niya sa outdoor. Outdoor? Indoor? Outdoor? Indoor. Charot. Ayun. Okay naman. Kung first mo palang lumabas, syempre may adjustment pa ng camera. Pero pag nakafocus na siya sa'yo talaga, nag-adjust na yung skin mo. Hindi na siya masyadong meron pa rin siyang subtle beauty effect actually, pero hindi na yung intense talaga na parang puting-puti na. Ay, may na-discover ako guys. Napaka-amazing. Kunwari gusto mo lang stop yung video. Kunwari nag-video ka ngayon. Tapos gusto mo na siyang stop. Gamitin mo lang yung fingerprint scanner niya. Mag-stop siya. Taray niya no. Tapos kapag gusto mo siyang i-play ulit, gamitin mo lang din yung fingerprint scanner mo. I-play siya ulit. Ay, amazing. So, yun lang naman. So far, okay naman din. Okay yung performance niya guys sa camera. So, okay na. Alright, so thank you so much guys for watching. Nga pala guys, before we end this video, I would like to shout out these people. Okay, si Alvin. Hello Alvin Dudalo. Dudalo ba talaga to?
Alvin Dodalo, hello. Thank you so much for watching. Judilyn, MJ Castillo, hi. Si Nelmark, hi Nelmark. Si Prince Gonzaga, hello Prince Gonzaga. And si Alton John Canino. Alton John Canino, kanino ka nagmana? Hello sa'yo. Thank you so much guys for watching. And I hope you guys will continue supporting my channel, my 2 channels, Restack and Lizelle Vlog. Don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel. And see you till my next review Tagalog version or vlog here in Lizelle Vlog channel. Thank you so much for watching.